Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast ng European Center. Ito nga po ay muling nagbago ng direksyon dahil posible nga dito yan dadaan sa ngayon ay pag yan ay pumasok ay dadaan po yan dito sa may parte ng Dinagat Island, tapos dediretso sa may parte ng Visayas hanggang dito nga sa may parte ng Rojas at bababa dito sa may Palawan. Kung mapapansin nyo naman halos lahat ng mga weather agencies ng halos sa buong bansa na gumagawa ng weather forecast, even bagong Pag-asa DOST, ito nga po sa ngayon, itong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility is unpredictable. Gawa nga po ng Northeast Monsoon. Dahil alam naman po nating lahat na ang Northeast Monsoon, ito po ay isa sa mga nagiging main factor sa pagsira o pag-deny sa mga nabubuong bagyo. Tapos meron pa po tayong sinabayan pa yan ng shear line. Ang shear line naman, ito naman po yung pagsasalubong ng dalawang hangin at dahil nga posibleng pumaloob itong posibleng si Bagyong Kabayan sa may shear line, kaya ito po ay bahagyang masihina pa. May tsansa pa nga po na ito nga po ay bago tumama sa kalupaan ng Visayas, ito po'y posible pa nga umabot sa low pressure area, magda-downgrade po yan. Pero again bawat minuto po ay nagbabago po ang weather system po natin, kaya marami pa rin pong posibilidad na magbago itong minomonitor nating sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga po, patuloy naman na nagdadala ng pag-ulan yung shear line sa malaking bahagi ngayon ng ating bansa. Dito nga po sa parte ng Bicol Region, northern portion ng Visayas, hanggang sa may parte ng Central Luzon, Metro Manila ay nagdadala nga po ng pag-ulan itong shear line. At yung Northeast Monsoon naman natin o yung amihan, apektado naman po niyan yung extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Asahan natin dyan yung mga isolated rain shower. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng nakakaranas na ng mga pag-ulan sa mga oras na ito. Dito nga po yung Northern Luzon, Central Luzon, Quezon, maging Southern Luzon. Dito po sa may parte ng Visayas ay nakakaranas na rin po ng pag-ulan sa mga oras na ito. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ng Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at Mindoro provinces. Meron din mga pag-ulan sa northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, patuloy pa rin nga pong makakaranas ng pag-ulan ang eastern section ng Bicol Region, Visayas, maging ang Northern and Central Luzon. Iba yung pag-iingat at paghanda sa ating mga kababayan dahil nga po, posible po tayong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito mapapansin nyo sa ating, ito po yung rain map ng advanced weather forecast. Ito nga pong bagyo sa labas ng bansa ay papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Possible nga po by November 16. At ito nga po, mapapansin nyo nga po, yung kanyang direksyon nasa eastern section po yan ng Surigao. At ito nga po, yung Northeast Monsoon ay nagbabanggaan na nga po sila. Kaya yung sirkulasyon nitong bagyo ay ito nga po yung malaki ang tsansa na ito po ay masira. Kaya pagdating nga po ng November 18, mas malalakas na pag-ulan, posible na po nating maranasan sa may Visayas at Bicol Region. At pagdating naman po ng November 19, possible nga, makikita nyo, papasok po yan dito sa may parte ng Dinagat Island. At pagpasok po niyan dyan, dediretso po yan dito sa may parte ng Rojas City. At pagdating po niyan dyan, ay dediretso naman po yan, pababa ng bahagya, dito nga po sa may northern portion
Ito po yan northern portion ng Palawan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na bagamat possible siyang mag-downgrade pa into low pressure area pag tumama sa kalupaan, pero bilang isang bagyo pa rin yan. Ito po yung magdudulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-ingat pa rin po tayo mga kababayan. Dito naman po tayo sa ating wind map animation kung saan nga yung mga tungo nitong si posibleng bagyong Kabayan. Napapansin pa rin natin yung pagbuhos dito makita niyo yung malakas na bugso nung amihan na yan nga po yung nagiging main factor para masira ang isang bagyo. Dito po papasok po yan dito sa may parte ng makikita nyo nga po yung Rojas City at lalabas po yan dito sa may northern portion ng Palawan. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng magiging senaryo pa nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.